dedicate to our Lord. No? Because of that song, ang Diablo ay hindi siya makakalapit dito. No? Salamat. Salamat sa ating mga musician. Sa araw. Jesus ang tore ng kaligtasan. Amen? Amen. Kaya kanina, napaganda yung kanta, kaya sunog na sunog si Satan sa mga kinanta natin. Natustos, no? Si Satan, dahil sa mga kinanta natin kanina, napakatindi, no? Sa pangalan pa lamang ng kinanta natin, si Jesus, no? Is higher than anything else, no? Pati nga mga problema natin, our Lord Jesus Christ is more than higher. Sa mga ating mga pangarap natin, sa mga desire natin, higher pa rin ang ating Panginoon. Amen. Ito ang lugar ng tao ng kaligtasan, o tore ng kaligtasan, kapag ang mga kaway natin ay hanggang umatake sa atin. Kaya tayo, kapag tayo po ay kayo mga tao sa ating kung nabanggit ko sa inyo, na sila po pupunta sa mga mataas ng bra, o yung tinatawag natin tore. So, ganyan din tayo, kung lumulubog po sa atin, ako, naghahanap ako kala ng naghahanap ako ng mataas. Kaya iba, noong po panahon ng giyera, ay, sabi po ng lolo ko, hindi po ako ng panahon ng giyera, panahon po ng giyera, nung panahon po ng mga apong, ay pupunta po sila sa bundok na mataas, na hindi po ako naniniwala ng yung pong mga hapon, ay hindi po sila gano'ng nakakita. No. Ang mata natin ay mata nila. No? Hindi po parang lang yun. No? Ay sila po ay huwag, sabi po, umatake sa inyo, huwag matakot o mawalan ng pananampalataya. Kasi marami sa atin, kapag dumadanas tayo ng mga pagsubok, nawawala na tayo. Yung pananampalataya natin, nagsisrim. No? Okay? Imbes na ito po ay dapat ang pananampalataya natin ay parang guma. Okay, kapag dumarating yung kahit na ilahin pa ng problema yan, bumabalik din sa dati. No? At normal lang yung nahihila yung pananampalataya mo. Sapagkat hindi po titibay ang pananampalataya mo kung hindi po nahihila yan. Ganyan din sa mga ginagawa natin mga lubid, no? Hihilayin yan, hinihilayan para masubukan kung gaano katibay ang lubid na yun. Diba? Kaya kung di tumakbo tayo sa Panginoon, bakit? Mamaya mapag-usapan ng bakit tumakbo? Bakit hindi naman pwedeng maglakad? Tatanong ko sa inyo, sa panahon ba ng giyera, gagawin mo, maglalakad ka lang. Kaya dito sinasabi ng Bailkaan, run! Tumakbo tayo sa Panginoon. Eh, di kasi nakakatawa, no? Pero kung nakita na, nasusunod na nga. Nasusunod. Sabi na, wala. Pagkatapos, kumuha siya, mangila lang damit. Pagkatapos, bangga naman. Hindi po ganyan. Kapag, yung iba nga, pag meron ako nakita, nasusunod. Pero buong rep, nabuhat niya. Hindi niya kalayan. Naging Superman siya, nung buhatin po niya yung rep niya. Meron pang laman yun. Nung nabuhat po niya, susubukan niya muli nung nandun sa dahan, hindi niya mabuhat-buhat. Nagpatulong na siya. Nagpatulong. Kaya ganyan po, sa panahon ng pagsubok sa buhay natin, ay wag po tayong patumpik-tumpik. No? Kailangan tayo ay alerto, tumakbo. Wag para bang naglalakad tayo sa ilalim ng buwan. No? Kasi parang naglalakad tayo sa ilalim ng buwan. No? Kaya kung makending pa ang ulit mo, parang no? Parang hindi yan yun. No? Okay. Ang mga taong tumatawag sa Panginoon, ang sabi po ng Biblia, Romans 10:13, ay maliligtas. Kaya yung sa panahon ng problema natin, tatawag tayo sa Panginoon. At ang Panginoon, liligtas tayo. Amen? Amen. Kagaya ng isang agila na kung saan ang kanyang pong mga sisiw sa itaas, no? Eh,
dumating si snake. Gustong kainin ng mga sisi. Pero nung sila nagsisigaw, narinig ng tatay at dumating yung tatay, no? Nagkapil po niya yung si snake. Kaya kapatid, sisigaw ka sa Panginoon. Amen. Para daw kayo humingi tayo ng tulong sa Kanya. Pabisa kasi, huwag kang sisit sa Panginoon pag nandun ko sa peligroso. Sisit lang ba? Panginoon. Hindi, sisigaw ka. Ito yung katawan ito po yung mensahe na kung saan gusto ko iparating sa inyo. Meron po tayong tatlo. No? Una, siyempre, ilarawan muna natin kung ano yung malakas na tore. O tinatawag nating strong tower. Ano ba yung strong tower? Ha? Okay. Tinutukoy ng Biblia ang Diyos mismo bilang ating lakas, ating bato, ating kuta, at ating kanlungan. Tingnan po natin sa Psalms 18, verse 2. Okay. Sabi niya, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. My buckler and the horn of my salvation and my tower." A high tower. Okay? Kaya ang pangalan ng Panginoon ay nagtataglay ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, sabihin lang natin, "O Panginoong Yesus, Jesus, this is the most higher name. This is the great name na pwede natin masasandigan natin at mapagkakatiwalaan natin." Hindi po yung S na katabihin ninyo. Jesus na katabihin ng kapitbahay ninyo. Kanyang pangalan at reputasyon. Double line. Okay. Bakit sinasabi ng Biblia, the reputations of God or reputation of Jesus Christ, when they said, ito po yung ginagawa nila. Hindi po yung sasabihin ng iba, pero hindi nagagawa. Pero ang ating Panginoon, pag sinabi niya, gagawin niya. Okay? Bilang ating matibay at matatag ng tanggulan. Kaya yung pangalan ng Jesus sa Biblia ay may kapangyarihan. Kahit na pangalan lang, sa pangalan lang, in Jesus' name, okay, there is a power, you can heal somebody. Kung meron po siyang espiritu na kung saan, na nagbibigay ng sakit sa katawan niya, by the name of Jesus Christ, this spirit, aalis po yun sa kanyang katawan. May kapangyarihan ang pangalan